Magandang araw mga kapatid, hayaan nyo na ihahandog ko sa Pasko na ito, ang naiibang kwento tungkol sa buhay ni Maria na ina ni Jesus. Naiiba dahil alam na ni Maria ang paparating na mga pagsubok na dapat niyang harapin, at batid na niya na hindi pangkaraniwang na mga pangyayari sa buhay ng isang tao ang magaganap sa buhay ng kanyang anak na si Jesus. Samahan niyo po akong tuklasin ang mga dahilan ng pagkakaiba ni Maria sa lahat ng mga ina sa buong mundo, at ang kanyang pananatili na isang birhin matapos niyang ipinanganak si Jesus, at ang pagkawalang kasalanan ni Maria ay paano nangyari na siya ay karaniwang tao lamang na maaaring magkasala din. Sana po tapusin natin sa panonood ang video na ito at sa ganun ay malaman natin ang mga kabanata sa buhay ng Inang Maria. Maraming aral ang matututuhan natin mula sa kwento ni Maria tungkol sa pagiging matatag sa gitna ng mga paghihirap. Si Maria ay isang taong may malalim na pananampalataya sa Diyos, dahil naniniwala siya sa mga pangako ng Diyos. Ang malalim na pag-ibig ni Maria sa Diyos at kay Jesus ang nagbigay sa kanya ng pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Ang pag-ibig na ito ang nagtulak sa kanya na manatili sa tabi ni Jesus sa kabila ng mga paghihirap. Mula sa pagiging buntis sa murang edad hanggang sa pagkamatay ng kanyang anak. Ang kanyang halimbawa ay nagbibigay ng inspirasyon sa maraming tao na harapin ang kanilang sariling mga paghihirap. Maraming teorya kung paano nakayanan ni Maria ang mga pagsubok sa kanyang buhay. Ang kanyang kwento ay nagbibigay ng inspirasyon sa maraming tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang matatag sa kanyang pananampalataya. Naniniwala siya sa mga pangako ng Diyos. At sa murang edad si Maria ay nagiging ganap na isang ina. Ayon sa kasaysayan ay maagang pumanaw si Jose na kanyang asawa. Kaya mag-isa na niyang itinaguyod si Jesus hanggang sa pagkamatay ng Panginoon. Ngunit bakit siya naiiba sa lahat ng mga ina sa buong mundo? Narito ang nauunang katangian sa pagkakaiba ni Maria bilang ina. Ang pahayag sa kanyang pagkatao ay hindi lamang nagsimula sa bagong tipan. Maraming hindi nakakaalam na si Maria ay binanggit na ng Diyos mula pa sa panahon ni Adan at Eva. Ito ay mababasa natin sa aklat ng Genesis Kapitulo 3 versikulo 15. Ito ang sinabi ng Diyos sa demonyo na nagkatawang ahas. Kayo ng babae aking pag-aawayin. Binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanan. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo. At sa sakong niya'y ikaw ang tutuklo. Ang babae na pinahayag ng Diyos ng makikipag-away ng mga binhi o lahi ng demonyo sa bersikulo na ito, ay hindi na si Eva dahil si Eva ay natalo na at nahulog na sa kamay ng demonyo. Ang binhi ng babae na makikipaglaban sa demonyo ay walang iba kundi si Jesus na galing sa sinapupunan ng babae. Ibig sabihin ng babae nang binanggit ng Diyos sa aklat ng Genesis ay walang iba kundi si Maria na ina ng Panginoon na kanyang lahi. Ang pangalawang katangian ni Maria bilang ina na nakakaiba ay kamangha-mangha. Ang nakasanayang dahilan kung bakit ang isang tao ay isinilang. Dahil ginawa tayo ng Diyos sa pamamagitan ng isang ina na pinili niya mula sa mga karaniwang mga babae. Ngunit iba ang sitwasyon ni Maria bilang isang ina, dahil kahit pagkatapos ng siya ay nagsilang ni Jesus ay bakit nananatili pa rin siyang birhin. At ang malaking tanong na kung ang lahat ng tao sa mundo ay nagkasala, bakit si Maria ay pinahayag ng walang kasalanan? Kaibigan, wag na po natin gawing magulo ang kasagutan sa lahat ng katanungan ng mga ito. Sapagkat may isang napaka-simple lamang na kasagutan ang itinakda ng Diyos para sa mga tanong na yan. Ang sagot ay ganito, because God made His own mother. Para sa karaniwang anak na tulad natin, ang mga ina natin ay kabilang sa lahat ng tao sa mundo na nagkaroon ng kasalanan. Dahil wala tayong kakayanan na maglikha ng ating sariling ina. Ngunit naiiba si Maria, dahil ang Diyos mismo ang lumikha ng kanyang sariling ina. Dahil dyan, bakit pa natin tinatanong kung bakit sa Maria ay nananatili na birhin pa rin matapos niyang isinilang si Jesus? Bakit pa natin itinatanong kung bakit si Maria ay walang kasalanan? Kung ikaw o ako ba ang gumawa ng sarili nating ina, lilikha ba tayo ng marumi? O lilikha ba tayo ng may kapansanan o na may diferensya sa kanyang pang-anyo? Si Kristo mismo ang lumikha kay Birhin Maria, na kanyang ina, kaya si Maria ay napuno ng Espiritu Santo. Dahil sa siya ay puno ng Espiritu Santo, walang lugar sa kanya ang kasalanan, At hindi nakakapagtaka na si Maria ay nananatiling birhin dahil ang kanyang isinilang ay espiritu at ang espiritu ay pwedeng papasok at lumabas na walang bakas.
Nakapakamarami pang mga kasagutan sa mga tanong tungkol kay Inang Maria. Ngunit isa lang ang tandaan natin, huwag po nating isipin na ang kaisang ina ng Panginoong Hesus ay nilikha niya katulad lamang ng ating mga ina. Maraming salamat po sa inyong panunood, sana may napulot kayo na kahit kunting aral sa video nating ito. Masaganang Pasko po sa inyo, at huwag kalimutang magbigay sa kapwa, hanggang sa susunod.